Hindi po lahat ng halaman gusto ang sikat ng araw at hindi lahat ng flowering plants required ng direct sunlight para magpatuloy ang pamumulaklak. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga flowering plants that don't need sunlight. Hi mga besh! Kamusta po kayo? Welcome back po sa aking channel. Ang topic natin ngayon ay request po ng isa sa ating mga viewer na si Milber Alvaro. Hindi porket hindi naaarawan, hindi na po namumulaklak. Some flowering plants, mas nagtatribe pa nga sila kapag nasa shaded area sila. At yun din ang pagkakaalam ko kasi dati rin. Mas sa flowering plants, kailangan isabak mo sa sikat ng araw. Kaya siguro din po namatay yung mga flowering plants ko dahil sinabak ko sa sikat ng araw, magdamag na nakabilad. At ano nga ba yung mga halaman o flowering plants that don't require direct sunlight? At isa na nga dito, yung mga hydrangea. Ito pong hydrangea ay kilala din sa milleflores. At native po ito sa Southern at Eastern Asia like yung Japan, Korea, China, Indonesia, at meron din sa Himalayas. Dito naman po sa Pilipinas, makikita nyo sila madalas sa malalamig na lugar like yung Baguio or Tagaytay. At isa na nga po ito sa mga inalagaan ko, yung mga Baguio days po namin, nakatira pa kami sa Baguio. Doon nakapalibot yan sa aming beranda. Maliit na yung beranda namin. Tapos meron din akong kinokollect doon, nandun sa gilid naman yung aking mga herbs. Tapos gitna yung aking milleflowers para paglabas mo habang nagkakape ka, nakikita mo yung mga iba't ibang bulaklak. Kasi yung mga kulay po ng bulaklak nito, merong blue, may violet at pink. Yung blue at violet, yan, I think kompleto nga yung kulay na may tatlong kulay yung binili ko noon. Tapos yung binibili ko rin, kinukulik ko agad yung may mga bulaklak. Kasi ang tagal din man pumalanta ng bulaklak nito. At kung mag-aalaga kayo ng mga milleflores o hydrangea, wala kayo sa Baguio or Tagaytay, make sure lang na lagay nyo po, itanim nyo po ito sa malapit sa puno na medyo mataas para at least may lilim. Or tabi nyo sila sa halaman na medyo mataas sa milleflores nyo, hydrangea, para hindi masunog yung kanilang dahon. At ito, make sure lang din na laging moist ang soil dahil gusto po nito ang tubig. Matakaw to sa tubig, kaya talaga kailangan dilig, lalo na dito sa atin napakainit pa. So make sure lang laging dinidiligan nyo po ito para hindi po malanta yung kanilang mga dahon. Ang susunod na flowering plants na hindi required ang direct sunlight ay ito pong ating mga bromeliad. Ayan, may example ako dito ng bromeliad. At ang ganda ng bulaklak nito, nung nag-uumpisa pa lang, medyo may pagkapig. Ngayon nag-fade na. Pero ito, 2 months na po, hindi pa po nalalagas yung kanyang bulaklak. Ayun pa rin. Naka-stick pa rin siya dyan. At itong mga bromeliad natin, ayan, medyo tabi lang natin. Considered po ito na suklay ko. Suklay kasi ako habang yung tabi lang natin, nakaka-distract. Itong mga bromeliad natin considered na good house plant kasi pwede po itong indoor at pwedeng outdoor. Yun nga, pag gagawin niyo po kasi itong indoor, make sure lang na may magandang airflow sa loob ng inyong bahay at mataas ang humidity. Ano pa yung humidity? Ito po yung amount of water vapor sa hangin. At itong mga bromeliad po pala, maraming variety ha. Pwede nyo pong gawing indoor at pwedeng outdoor. At itong mga bromeliad din natin, maganda rin yan. May mga malalaking variety. Pwede po itong pang landscape. At hindi lang yan, pwede nyo rin po itanim to sa, ayan, katulad ng coconut, kung ano yung coco hasil sa buko, pwede rin, tas lagay nyo ng uling, or pwede nyo naman po ito parang ipatong at itali dun sa mga puno. Magta-tribe din po ito. Yun lang, kailangan lang ng delay every day. Lalo na din ngayong summer season or magsa-summer na, actually summer na, sobrang init at least twice a day yung diligan. Lalo na kung madaling matuyo yung kanyang ugat. Pero huwag kayong magdidilig ng matindi ang sikat ng araw dahil masusunog po yung dahon. Make sure lang na pag nagdidilig kayo sa umaga, before sunrise, mga 7, at kung magdidilig naman kayo sa hapon, make sure lang na wala ng sikat ng araw, mga 4 o'clock onwards. Sa sunod na flowering plants po ay ito po mga African violets. Itong mga African violet, favorite ko rin ito kasi nagkaroon ako din dati nito, namatay nga lang. Kasi nga,
na pabayaan ko sa labas tapos sikat ng araw, yung iba naman na sobrahan sa ulan. So ito po kasi mga African violets, hindi po advisable na gawing outdoor. Mas karamihan po nakikita nyo ito indoor. Yun lang at nakalagay sa east side kasi okay lang mga sikatan to ng araw basta wag po magdamag kasi pwede pong masunog ang kanyang dahon. At ito gusto po ang moisture nito, so make sure lang na didiligan nyo para yung enough water lang. Kasi ito ayaw niya yung wet na wet, yung basang-basa. Kasi makikita nyo unti-unti rin magigelo yung kanyang dahon. At marami ding variety itong mga African violets at actually meron din itong variegated. Yung variegated at least siguro nagkakos yun ng mga 500 pesos. Depende rin po sa pagka-rare nung variety nung inyong mga African violet. Our next flowering plant na hindi required ng direct sunlight ay kapamilya din po ng African violets. Ito naman po mga epicea. Mga epicea natin, maganda rin itong gawing indoor at pwede ding outdoor. Pero make sure lang kung gagawin po na itong outdoor, doon sila ilagay sa malamig na lugar. Medyo presko. Kasi ito napansin ko rin yung sa akin dati ay unti-unti ring namatay kasi sobrang init nga dito sa Makati. So make sure lang na kayo kapag may garden kayo, yung medyo presko, maraming halaman, pagkumpul-kumpulin nyo para hindi masyado mainit. At dun sa medyo may lilim para at least hindi masyado nasisikatan ng araw kasi pag nasikatan ng araw po yung inyong mga epicea, pwede pong masunog ang kanilang dahon. So mas magta-thrive sila dun sa medyo lilim pero maliwanag at medyo malamig. At ito pong mga epicea natin, mas maganda kung ilalagay natin ito sa mga hanging basket kasi ito po ay trailing, so mas maganda doon natin sila ilagay para kung gusto natin gawing ang ano na aso, ang ingay na may dumaan na naman. So mas maganda gawin nating hanging plants to kasi trailing nga, ano kung palibot po ano. Ayan, nawala na naman ako. Na-distract kasi. At yun nga, saan na ba tayo? Ito pong mga epicea, marami din palang varieties to. Meron tong 70 classic varieties. So marami kayong pagpipilian. At meron din tong mga rare varieties. So bahala kayo kung saan kayo, ano yung gusto nyong i-collect. But make sure lang nga, yung katulad ng sinabi ko, nasa lilim dapat. At make sure lang din na nadidiligan nyo ng tama yung mga halaman at may sapat na liwanag. Na-adjust ko lang kasi medyo kumulimlim. Akala ko ulan. So, ang next flowering plants natin na hindi required ng direct sunlight ay ito naman po mga Ixora. Ito palang Ixora, papakita ko yung flower nito. Yan, may nasa isip na ba kayo? Kasi nakita ko yung flower nito, akala ko, sabi ko, para may kahawig dito sa Pilipinas eh. So, ni-research ko po yan. So, ang common name po nitong halaman na ito or flower na ito ay yung mga santan. Yan, yun pala ang common name sa Pilipinas, itong santan. At most of the time, makikita natin ito outdoor, pangbako, talaga nasisikatan ng araw. Pero ito, hindi lang pala siya pang full sun, magta-thrive din po ito kahit sa low light or kahit hindi siya nasisikatan ng araw. Kaya din, sinama ko na rin po sa listahan. Ano. At maraming kulay din ang bulaklak nito. Meron yellow, may orange, may red, pero ang dominant o nakikita natin madalas dito sa Pilipinas na sa bakod natin ay yung pula. Ang susunod na flowering plants natin na hindi required ang direct sunlight ay na aking nasa likod. Ayan, walang iba kundi itong orchids. At parang natin pag-usapan itong orchid na saan lupalop kayo ng Pilipinas o lupalop ng mundo habang pinapanood nyo ang video na ito. I-comment na yan. Pong mga orchids, ayan, maraming klase din, ano, merong gusto ang sikat ng araw, meron pong gusto ang sikat ng araw, kung maniwalat kayo sa hindi, saka na natin pag-usapan yan, at meron din pong hindi gusto ang sikat ng araw. Actually, mas maraming orchids ang ayaw ang sikat ng araw kasi nalalanta sila, katulad ng aking mga dendrobium. So, may mga dendrobium nabubulad, dendrobium, cattleya, phalaenopsis, yan, yung mga ayaw ng direct sunlight at mas nagmumulaklak sila, mas nagtatribe sila kapag dun sila sa low light o medyo may sapat na liwanag. Kasi pwede pong masunog yung kanilang mga dahon at malantay yung kanilang mga bulaklak. At itong mga orchids po, make sure lang na dinidiligan nyo po ito twice a day, lalo na
ngayong summer season kasi nga sobrang init. Lalo na kung yung medium na ginagamit nyo ay uling o madaling matuyo. Ayan, so make sure lang na gumamit kayo ng sphagnum moss. Sa akin nga, ngayon, mixture ng sphagnum moss at uling or minsan naman uling sa coconut husk para hindi madaling matuyo. No? Kaya ang ginagawa ko ngayon, once a day na kasi meron na siyang sphagnum moss or yung iba naman nasa coconut husk na or coconut cubes kasi nag-hold yun ng water. So, at medyo madilim. At ito pong mga orchids din natin, mas maganda kung continue natin paglalagay ng fertilizer din para mas mapatuloy pa yung kanilang pamumulaklak. At kung gusto nyo ng pampaswerteng orchids, mag-collect kayo ng mga violet flower dahil yan daw po ang maswerte. Our next flowering plant naman po ay ito naman po mga amaryllis. Amaryllis, actually, pwede nyo itanim to sa lupa. Pwede rin sa tubig, ano. But make sure lang kung tatanim nyo to sa lupa, hindi yung buong bulb. Kasi ito po ay naka-bulb para siyang sibuyas. So, half lang po yung nakabaon sa lupa. At kung tubig din naman po, half lang din po nung nakabaon or nakalubog sa tubig. At ito madalas yung makikita sa mga rotonda. Yan. Actually, ito pwede siya sa araw kasi pwede rin siya sa lilim. At hindi rin ito mahirap alagaan, basta tama lang din po ang inyong pag-aalaga. Marami din kulay ito, no? Merong pink, may mga salmon pa nga, may white, may apricot, may burgundy. At yung mga color nito, makapapansin nyo, minsan yung parang two-tone yung color niya. Katulad nitong sa mga hybrid na dendrobium. Hindi katulad kasi yung mga local na di ba natin mga orchids merong isang kulay lang. Parang ito hybrid kasi, yan. Pero yung mga amaryllis po, yun, kadalasan the two colors, parang hybrid siya, two combination ng kulay po yung kanilang mga bulaklak. At ito, maganda rin tong pang center table. Yan, kung gusto niyo po ng mga flowering plants na pang center table, maganda rin po itong i-collect, lalo na gawing yung indoor plant. Ito pong mga amaryllis. Flowering plant na hindi required ng direct sunlight ay ito naman po mga Hoya. Ito pong Hoya loves indirect light lang po. At wag natin paaarawan dahil pwede pong masunog unti-unti ang kanilang dahon at malanta. At ito pong mga Hoya natin mas maganda kung ilalagay din po natin ito sa soilless. Wag po totally na yung bunot lang. For me lang ha, mas nagtatribe sila sa soilless na merong mixture ng sphagnum moss, perlite, o kaya pwede naman po ng pomace. At ito, mas maganda katulad din po ng orchids, araw-araw din po ang dilig. Kasi madali din matuyo, lalo na kung soilless yung gagamitin natin. At itong mga Hoya din po, maganda rin mag-collect dahil nga ang mga bulaklak po nito, ang babango, sobrang bango. At kumpul-kumpul yung dahon nito, ang sarap ng feeling pag napamulaklak nyo to. So far sa akin, may mga Hoya ako pero hindi pa namumulaklak. May bibigay pa ni Leafaholic sila dahil dyan pa, buhay pa rin. Pero yun lang medyo, dahil summer ngayon, nahihirapan akong alagaan. Kaya hinahanapan ko siya ng lugar kung saan to talaga magtatry. Basta nasa lilim lang po, hindi mamamatay yung inyong mga Hoya. At marami ding klase ng Hoya, no? At iba-ibang klase din yung kanilang dahon. At iba-iba ding mga variety. So, ang daming variety talaga ng mga halaman ngayon. At yun nga lang po, make sure din na ito ay dinidiligay nyo din. Huwag nyo talagang patutuyuan dahil pwede pong unti-unting malaga sa kanilang dahon kapag hindi nyo po ito agad naagapan. Our next flowering plants na hindi required ng direct sunlight ay ito naman po mga anthurium. Ito pong anthurium carry rich symbolism of affection dahil nga po ito sa heart shape ng kanyang bulaklak. At marami ding color ito like red, pink, green, black din ha. At may orange and white. Ang soil nito dapat, hindi naman dapat, mas maganda kung bunot at may konting vermicast. At ito talaga ayaw ng direct sunlight kasi unti-unti pong masusunog ang dahon nito kapag nasa direct sunlight sila. Our next flowering plants na hindi require ng direct sunlight ay ito pong bleeding heart o cadena de amor. Ayan, medyo nilapit ko yung camera ko dahil medyo dumidilim. Ayan, mapapansin nyo. Dahil lang steady ko nga yung kulay. Ayan, nawawala, dumidilim ako eh. At ito pong bleeding heart, isa po sa halaman kong namatay dati kasi napabayaan ko sa sikat ng araw. At ito, mas maganda po talaga na sa lilim para continuous yung pamumulaklak niya.
At itong mga bleeding heart o cadena de amor, tumatagal po ang bulaklak nito, no? At ang kulay ng bulaklak nito ay combination naman po ng red, white, at minsan naman may pink at white din. Plant naman po ay ito naman po mga Torrenia. Itong Torrenia kilala din po sa tawag na wishbone, ano? Or wishbone flower. At ito pong mga Torrenia natin, prefer po nila ang party sunshade, lalo na kung itong summer, ano? At iwasan nyo rin po mainitan ang ugat nito dahil pwede pong unti-unting malanta. So, kung nakikita nyo po yung ugat ng Torrenia nyo, mas maganda i-cover nyo po ito pa ng soil o mas maganda balutan nyo po, maglagay kayo ng mulch para po hindi masunog ang kanyang dahon o matuyuan. Ito ay tinatawag din na wishbone dahil po yung dalawang stamen nito ay parang katulad sa chicken bone. Our next flowering plants ay bagay sa inyo, lalo na kung kayo ay kulang sa pasensya. Walang iba kundi itong mga impatient. Impatient ay bagay po sa mga impatient dahil ito ay low maintenance plant lang po at they can grow in filtered sun and they can grow in heavy shade. Ang common color po ng mga impatient ay usually white, red, pink, violet, coral, purple, at yellow. Kayo mga besh, alin sa mga flowering plants ang meron kayo at gustong-gusto nyo at bakit? Nagustuhan nyo po itong video natin ngayon at sana wag kayo magsawa sa pagsubaybay sa aking channel. Don't forget to like and share this video sa mga plantito at plantita dyan at baguhan sa paghahalaman. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy!